Dito tayo sa issue, itong Espiritu Santo. Sinasabi, who received the baptism, received the Holy Spirit. In Christianity, sinong nabautismuhan, he receives the Holy Spirit. Kung tanungin mo, bawat simbahan, grupo ng simbahan, Romano Katoliko, una, mayroon silang Espiritu Santo. Mayroon silang guiding spirit, Holy Spirit. Okay? Dito tayo sa mga Baptist, mayroon din silang Holy Spirit. Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, Methodist, Iglesia sa Diyos, ha? Lahat, thousands of denominations or religions under Christianity, mayroon silang Espiritu Santo. Bawat isa nagsasabi ang Espiritu Santo. Hamunin ko kayo mga kapatid dito. Mag-chat kayo, mag-comment kayo na kaming mga Seventh-day Adventist, mayroon kayong Espiritu Santo. Kayo wala. Hamunin ko mga Romano Katoliko. Mag-comment sila. Kaming mga Romano Katoliko, may Espiritu Santo. Ha? Kami lamang. Ha? Baptist, hamon ko sa inyo. Magsalita kayo. Kaming mga Baptist, mayroon kaming Espiritu Santo. Sige nga. Sige. Testingan natin. Hindi ba magtatago ito? Ha? Hindi ba niyo naintindihan na ang Espiritu Santo ay nandyan sa inyo, pero ang totoo talaga ay wala. Example, sa mga Katoliko, isabi ng mga Protestante, mga pagano kayo. Ang iba nga mga pare sa iyo, nagnakaw ng asawa. Naalaala niyo isang doktora? Nag-viral sa social media ang video ng isang lalaking nagwawala sa harapan ng isang parish priest sa Pampanga. Tinipingan daw kasi ng pare ang misis ng lalaki. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ha? Hindi ba niyo naintindihan na ang Espiritu Santo ay nandyan sa inyo, pero ang totoo talaga ay wala. Yan po, dati po ini yung nalala ko ni Jesus po. Accused of adultery, bishops and priests. Tingnan ninyo. Hindi I'm not talking only Philippines. I'm talking worldwide. So, saan ang Espiritu Santo? If they're guided. Kung you truly, the Holy Spirit guided you, walang masamang Sabadista, walang masamang Baptist, walang masamang Iglesia ni Cristo, at walang masamang Katoliko. If really and truly ang Holy Spirit ay nandyan sa inyo. Kung kami tatanungin, iyan ay kalukuhan, ang Espiritu Santo. Bakit? Kasi maging wala kang freedom eh. Wala ka ng free will eh. Gagawa ka ba ng mabuti? Gagawa ka ng masama? Walang free will eh. Yes, the guidance of Allah nandoon. Sa mga tao na talagang sumusunod sa kanyang batas, the guidance of Allah nandoon. And the Quran is the guidance of Allah also. Ha? Pero kung sabihin ninyo ay nandoon ang Espiritu Santo, kung gumagawa ka ng masama, hawakan yung kamay mo, huwag kang kung magnakaw ka, hawakan ng Espiritu Santo, huwag kang magnakaw. Ha? Kalokohan yan eh. Nandyan nakita ko eh. Pare, nagkasal siya ng babae at babae. Pare, nagkasal ng lalaki sa lalaki. Yun ang order ni sa Papa noon, just blessingan lang daw. Just to bless. Ngayon, hindi na eh. Kinakasal. Solemnize the marriage between husband and husband. Between husband daw and husband. Nandyan eh. Nagkakasal na ang pare. Hindi lamang blessing. Kahit masabihin natin hindi kayo magkasal mga padre, pero you blessed anong resulta ngayon? Nagbibintang ng shabu, you blessed it, di ba? Saan ba ang mas malala? Nagbintang ka ng shabu or gumagamit ka ng babae sa babae, lalaki sa lalaki? Saan ang masama? If you do blessing to the homosexuals, why you do not do blessing to the
seller of shabu. Yugyug ng pare. Yun, Espiritu Santo yun. Sino pa ang mga pare? Ang daming na-accused. Diyan, punta kayo sa internet. Ha? Priests and bishops accused. Talaga, you blessed. Kasi yan ang inutos ng Papa sa inyo, Papa sa Roma. You blessed sa mga homosexuals. Ha? Ito'y karumal-dumal yan eh. Yung babae sa babae, karumal-dumal yung ginagawa nila. Lalaki sa lalaki, karumal-dumal hindi. If you bless them, what's the result? Yung nagnanakaw, bless them also. Huh? Yung nangurakot, bless them. Ano pa? Nagbibenta ng shabu, bless them also. Yung nagsusugal, bless them. Naglalasingero, nagsusuka-suka na dyan sa kalasingero, bless them. Yung mga amang pinabuntisan ng anak, bless them. Dahil walang pinipili, lahat ng magkakasala ay dapat blessingan. Yung mga ama nga nagpabuntis ng kanyang anak, bless them also. At punta kayo sa kulungan to make it fair, yung mga pare dyan, yung nandoon sa kulungan kay grabe yung kasalanan nila, life imprisonment o ano pa dyan, dahil sa kasalanan nila, go also to them and bless them. Where is your Holy Spirit? Sa panahon you solemnize marriage or you bless them, where is your Holy Spirit? Anong sasabihin ng mga ano? Sabi nga, magtanong nga kayo sa mga protestante, yung mga katolikong ginagawa nyo, magtanong kayo sa ibang reliyon, anong ginagawa nyo? Makadiyos ba yan? Sabi naman, ay Romano Katoliko lang. Vice versa ho, kayo mga protestante na nag-aangkin, kayo ba ay walang kasalanan? Ako may kasalanan ako, but I'm not saying I am with the Holy Spirit. Isang Muslim, sabihin niya, he is guided by the Holy Spirit. Ito ay hurong-hurong, walang utak at walang binasahan. Pag isang Muslim magsabi, I am with the Holy Spirit. I am with Allah. Kung gumagawa siya ng masama, sabihin niya, I am with Allah. Kasama ko si Allah. I am guided by Allah. Kung gumawa siya ng karumal-dumal, kumakain siya ng baboy, naggamit siya ng hindi niya asawa, nagbibintan siya ng shabu, o sabihin niya nga, I am with Allah. Tanga ito nga Muslim na ito. Sabi nga ni Prophet Muhammad SAW, sa panahon ang isang tao ay nagnakaw, hindi siya Muslim. Sa panahon siya, he committed adultery, that time he is not Muslim. Yun mga kapatid. Isipin natin, yung salitang Holy Spirit, yan ang nagpatigas sa inyong puso, yun ang nagsugo sa inyong kamangmangan, yun ang nagsugo sa inyo, nagagawa kayo ng masama dahil sa Holy Spirit. Marami Aprikano, pinabuntisan nila, nakalabas nga yan sa sa media pinabuntisan, I think 7 or 9 na babae, membro niya, pinabuntisan dahil sa Holy Spirit. Kumakain sa damuhan dahil sa Holy Spirit. Kumakain ng damo, literally, dahil sa Holy Spirit. Pinasupsop ang sa kanyang ari sa mga membrong babae dahil sa Holy Spirit. Nandiyan yan, nakikita yan sa media, literally, I'm talking to you. Dahil sa Holy Spirit. Kung ano pa ang mga clergymen gumagamit ng mga bata dahil sa Holy Spirit. Lahat. Excuses na lang ninyo. Gumagawa kayo ng mga excuses ang Holy Spirit. In the day of judgment, yung Holy Spirit na yan, ang sarap niyong martilyuhin yung Holy Spirit na yan Totoo ba yun? Huwag kayong magsalita dahil sa Holy Spirit because kung totoo yung Holy Spirit with you, walang isang masama sa inyo. Dahil pinipigilan kayo sa Holy Spirit at ang Holy Spirit hindi magtuturo sa inyo ng kabalbalan. Yan lang magpapapatunay mga kapatid. Dahil kayong mga Kristiyano, ginagamit niyo salitang Holy Spirit so you can interpret, apply the Word of God or the Word in the Bible sa gusto ninyo. Gusto niyo Holy Spirit ito. So gagawa kayo ng mga bagay to justify because of the Holy Spirit. So wag niyong gamitin
ang salitang Holy Spirit, salita ng Diyos dahil sa Holy Spirit. Dahil ang totoo, walang Holy Spirit nga mag-force sa tao. Mabuti ang gagawin. O masama yan, huwag niyong gagawin. Ito ang gagawin mo. The Holy Spirit will do that. In the day of judgment, sa araw ng paghuhukom, sabihin mo, yeah, Lord God, bakit paparusahan mo ako? I was guided by the Holy Spirit. Jesus talked to me. Ang dami na ngayon, si Kibuloy. Siya, tingnan mo si Kibuloy. Sino makipagdebate sa akin? I am God. I am with Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. Sino mo ang salita ni Kibuloy? Mga kapatid. Raming naglason dahil sa Holy Spirit, umiinom ng lason dahil sa Holy Spirit, paniniwala nila. Nagpatuklaw ng ahas dahil sa Holy Spirit. Tinutuklaw kasi nagawa siya ng exhibition, isang I think Amerikano ba yun? British ba yun? Gumagawa, mayroon silang worship with the snake. Okay? Nagawa siya ng binomos. Talagang matibay ang venom. Ay tinuklaw siya. Nako, patay. Ang tatay niya patay sa tuklaw ng ahas. Siya naman, muntik na lang. Natuklaw rin ng ahas ang anak. Pero muntik na lang namatay. Buti na dali nila sa ospital. So, huwag kayong maniwala. Ang taong maniniwala na ang Holy Spirit will guide you, nandyan sa iyo. As masabi ko, buang-buang. Loko-loko. Huwag niyong gamitin niya nga may Holy Spirit kayo. Dahil kung may Holy Spirit kayo, hindi na kayo mag-isip ng masama. Hindi kayo gumagawa ng masama. Sa panahon nag-isip kayo ng masama, gumawa kayo ng masama, saan ang Holy Spirit dyan? Huwag niyong gamitin ang Holy Spirit. Sabihin niyo ako wala yung Holy Spirit. Totoo! Wala akong Holy Spirit because that is not our belief. That is not our teaching. Nga, ang Holy Spirit, siya ang magdikta sa amin, mag-guide sa amin, ano ang gagawin. Wala yan sa amin yung Holy Spirit na yan. Sa amin, nandyan ang Quran. If you follow the Quran, then you will be guided. Nandyan siya Allah, alhamdulillah. If you are honest to Allah, then the guidance of Allah will come to you. Kung talagang matuwid ka, pero sa panahon ng masama ka, sabihin mo, Allah is with me, the Holy Spirit is with me, tanga-tanga itong Muslim na ito. Ikaw, Kristiyano ka, masama nga yung bunganga mo, masama nga yung dila mo, masama nga yung isip mo sa iyong mga kaaway. Kristiyano ka, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Ipagdarasal mo ang iyong mga kaaway. Kung babatuhin kayo ng bato, batuhin niyo ng tinapay. Kung sampalin ng inyong kanang pisngi, ibigay ang inyong kaliwang pisngi. Are you doing this, you Christians? Are you doing this? Do you believe this? Kung believe this, then maybe Holy Spirit is with you. This week, Catholic bishops are meeting in Baltimore to discuss the priest sex abuse crisis in the American church and will vote on measures to hold... Makakalungkot, mga kapatid. Maraming salamat. Please share. Sino naniwala sa Holy Spirit? Sige, testingan ninyo iinom ng lason kung nandyan ba ang Holy Spirit. Testingan nyo manggahasa kung hawakan kayo ng Holy Spirit. Testingan nyo magnakaw. Testingan nyo magsyabu kung hahawakan kayo or pipigilan kayo ng Holy Spirit. Nothing. There is no Holy Spirit na talagang magdiktat sa tao. Control human being. Ano ka? May remote control ka sa Holy Spirit? Siya ang remote control? Maparalyze ka kung ano? Huwag kang maniniwala dyan. Even God cannot do what is good for you kung ikaw ay masamang tao. Ang Allah ay nagbigay ng landas patungong paraiso, nagbigay din ng landas patungong impyerno. Pinakita niya ano ang impyerno, ano ang paraiso sa Quran. Kung susunod ka sa kanyang turo, then nandoon ka sa landas paraiso. Kung ikaw ay sumuway sa kanyang katuruan, nandiyan ikaw sa landas ng impyerno. Themselves accountable. Where he assaulted me for... Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. ...period of time and ultimately ended up raping me.
More than 1,000 children sexually abused by hundreds of Catholic priests. Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Over the span of decades in the state of Pennsylvania, according to a grand jury report, abuse that was largely covered up. Saying their church put a convicted sex offender in charge of its youth program when they were just kids. Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. They do. That's exactly what these two men, they are now suing the Seventh-day Adventist Church. Another big story at 5, lawsuits filed against a former pastor and the Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Florida Seventh-day Adventists. Attorneys for 2 women who claim they were sexually abused by a pastor say that the way that I would describe it is how sexual abuse happens. Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Within the Mormon Church, but more importantly, what happens when sexual abuse occurs in the Mormon Church. Happening today, the Pennsylvania Attorney General announcing charges against 5 men for allegedly sexually abusing children for years. All of them were members of the Jehovah's Witnesses Church. Fugitive Philippine televangelist Apollo Kibuloy marks his birthday Thursday, but his followers will celebrate the occasion without him as Kibuloy continues to evade arrest. Of a person they trusted, and it was decades before police were finally alerted, investigated, and charged. Garth. Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. And now the men are suing not only their abuser, but also the Anglican Church of Canada. Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. In part 1 of our coverage, we hear from 3 of these men as they reveal the secrets they kept for years, and a warning some of the details may be difficult to hear. Ang inang si Kateni at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binunyag ni Ka-Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Tinukoy niya ang paggawa ng mga istruktura, partikular na ang Philippine Arena. Southern Baptist leaders say that they will release a secret list of hundreds of pastors and staff members accused of sexual abuse. Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. The announcement comes after a scathing 288-page report detailed how the committee mishandled sex abuse allegations and stone. So maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Pontaveras Romas. Ako magsabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kung ikaw ay Kristiyano, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo.